Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bilipining Michelle Rebinio at kasama ko nga pala si Bilipining Buko. At ngayon ay aming ipagpatuloy ang naudot na talakayanin na Binibining Amas at Magbuwak tungkol ito sa Kabanata 1 kung saan ang kahulugan ng sanaysay at maikling kasaysayan. Ang kanilang tinalakay kanina, kung nakinig kayo, ay tungkol ito sa mga uri ng sanaysay. Ano nga ba o ano-ano nga ba ang mga uri ng sanaysay? Yes, Rhea. Sanaysay na naglalahad, sanaysay na naglalarawan, sanaysay na nagsasalaysay, at sanaysay na nangangatwiran. Okay, maraming salamat. Bigyan naman natin siya ng isang palakpak. Kaya ngayon ay ang aming itatalakay o nakaatas naming paksa ay tungkol sa mga bahagi ng sanaysay o mga gabay na kausayan ng mga bahagi ito. Alam naman natin na mayroong mga pangunahing bahagi ng mga akdang pampanitikan. Ito ay may tatlo. Ano kaya ito? Sino ang nakakaalala? Ano ang mga pangunahing bahagi ng mga akdang pampanitikan? Yes? Ang pangunahing tatlong bahagi po ng mga akdang pampanitikan ay ang simula, Maraming salamat. Tama. So, ang aming itatalakay ngayon ay tungkol sa mga bahagi ng sanaysay na kung saan ang panimula o mahusay na panimula, katawan o mahusay na katawan, at wakas o mahusay na wakas. So, unahin natin ang panimula o introduction o mahusay na panimula. Maaari mo bang basahin, Rodeline? panimula o introduction. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang titingnan ng mga mambabasa. Dapat nakapupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda. Ito ang unang sinusulat ng isang sanaysay. Maraming salamat. No, sa panimula po ay dito po ang nakasalalay po ang pinakamahalagang bahagi ng paksa na kung saan ay nakakapukaw po ito ng atensyon sa mga mambabasa. Kung susulat man kayo ng mga sanaysay ay tiyak na may mahalaga o pinakamahalagang bahagi na kung saan ito ang panimula ng inyong sanaysay. Ngayon ay dumako naman tayo sa katawan o gitna ng sanaysay. So, dito nakalagay ang lahat ng mga ideya o pahayag sa bahagi pahayag. Sa bahagi ito ng sanaysay ay makikita ang pagtalakay ng mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay at dapat ipaliwanag ng mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito ng maigi ng mga mambabasa. So, sa katawan o gitna ng sanaysay po ay dito po nakalagay ang mga detalye na iyong paksa na kung saan ay mas maunawaan pa ninyo ang sanaysay na nais ipahayag sa iyong ginawa o sa nabasa ninyong mga sanaysay. Kaya ngayon ay dumako naman tayo sa wakas o conclusion kung saan ay ibabahagi ni Binibining po. Muli ako po si Binibining Buko at ngayon po sa pagkakataong ito ay tutukan naman po natin ang wakas o ang conclusion. So, ang wakas o conclusion, dito nakalagay ang pangwakas na salita o ang buot ng sanaysay. Nagsasara ng kayang naganap sa katawan ng sanaysay sa bahagi ito na lalaman ng pag-iisip ng mambabasa na may sakutuparan ba ang pinalakad ng sanaysay. So, sa wakas, classmates, dito nakalagay nakalagay yung mga mahalagang mensahe o yung pangkalahatang mensahe na nais iparating ng may akda sa kanyang mga mambabasa. So dito rin nakalagay yung buod. Kumbaga ito na yung pangkalahatan kung ano yung tinalakay doon sa simula, gayon dun sa gitna hanggang sa wakas. At sa wakas naman ay maaaring, di ba kasi pag panimula dito, meron or nagbibigay ka ng katanungan. Sa pangwakas naman ay yung mga katanungan na yun ay masasagot mo. So, ngayon ay dako naman tayo sa wait lang, nasa ba yun? Paumanhin. Paraan ng pagsulat ng panimula. So, ito ay siyang gabay. So, masaklaw na pahayag, inuuna ang pinakamahalagang impormasyon
description hanggang sa mga maliliit na detalye. So, kung halimbawa kung ang iyong paksa ay about siya or patungkol po iyon sa edukasyon ay maaaring maging paksa natin ay ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga mag-aaral. So, tanong na rhetorical kagaya na sinabi ko kanina, kapag nagbibigay ka or kapag nandoon ka sa simula, ay kinakailangan na lagyan mo ito ng tanong kung ano or like itong tanong na ito ay parang bibigyan ka niya ng like pupukawin niya pupukawin niya ang iyong atensyon para mas lalong ganahan ka na basahin yung ang kabuuan ng sanaysay. So sa paglalarawan, hindi naman talaga mawawala, ito ay ang pagbibigay linaw at description sa isang paksa. CP, ito ay isang kopya o copy na galing sa ibang mga literaturang gawa gaya ng libro, artikulo at iba pang mga sanaysay. So, di ba kapag bago pa tayong magsusulat o nagsusulat ng sanaysay ay hindi talaga may iwasan natin, di ba na like maghanap ng iba pang mga halimbawa ng sanaysay at maaari natin itong gawing kumbaga inspirasyon sa kung ano man yung gagawin natin. At makatawag pansing pangungusap. So, kapag nagsusulat ka ng sanaysay, hindi naman maaari na gumamit ka ng mga salitang napakalalim. Maaari siyang makatawag pansin nang sa ganun, di ba? Like, gaya ng sinabi ko kanina, ay makuha yung interest natin at atensyon natin. Ito ay isang pangungusap na makakuha ng atensyon ng mambabasa. Kasabihan. Isang kasabihan na makapagbibigay ng maikling eksplanasyon sa iyong sanaysay. So, di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, ang halimbawa na yon dun sa sanaysay na yun ay tungkol yun sa edukasyon. Di ba? Kapag sinasabi na itong edukasyon, maano talaga tayo ng kasabihan na, di ba, sabi nga nila na, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So, sa pamagitan ng paglalagay dyan, ay napupuka mo na agad yung interest ng mga magbabasa. So, sa sanaysay, ito ay isang eksplanasyon ng iyong sanaysay. So batay sa mga bahagi ng sanaysay po sa panimula, gitna at wakas, ano kaya ang nauunawaan niyo po? May mga ideya ba kayo kung nakinig lang kayo sa aming talakayan kanina? Ano nga ba ang panimula, gitna at wakas ng sanaysay? Like, na own opinion lang. Yes, May? So, mula sa pagsimula, ito naman ay gagawa ka ng panimula o simula ng iyong sanaysay kung saan makakapukaw ka ng atensyon ng iyong mambabasa. Sa katawan naman, ito yung laman, o buong laman ng iyong sanaysay. Dito mo naglalahad kung saan patungkol ang iyong sanaysay. At sa wakas naman, ito yung kabuuan o buod ng iyong sanaysay. Maraming salamat po, May. So, yun po ang mga bahagi ng sanaysay. Kaya, dumako naman tayo sa kanina binanggit ni Buko ang paraan ng pagsulat ng simula. So ngayon ay dumako naman tayo sa paraan ng pagsulat ng katawan. Una nito ay ang pa-chronological kung saan ay nakakaayos-ayos sa panahon ng pangyayari. Halimbawa dito sa kwentong sanaysay na nagsasalaysay na pinamagatang pagmamahalang nagsisimula sa pagtatapos ni Christine Laguesma na kinwento ni Binibining Bakwa kanina na kung saan ay nakapaloob doon ang pa-chronological kung saan o kailan naganap ang pangyayari. Kagaya halimbawa naman sa unang pangungusap, malamig at makulimlim ang panahon noong Marso 24, 1973 sa Arayat, Pampanga. Kaya ngayon ay dumako naman tayo sa pang-anggulo. Hindi po ito panggulo. Typo lang po. Pang-anggulo. Na kung saan ay pinapakita ang bawat anggulo o side ng paksa. So, ang ibig po sabihin nito ay dito po nakalagay ang pinakamahalagang punto ng iyong ginawang paksa sa iyong sanaysay. Ang sunod naman ay ang paghahambing o pagkukumpara sa dalawang problema, ang gulo ng isang paksa. So
So dito po nangangahulugan po dito ang paghahambing o pagkakumpara sa dalawa na may sanhi at bunga sa iyong sanaysay na iyong ginawa o iyong nabasa mong sanaysay. Ngayon naman ay ang papayak o pasalimuot na kung saan ay nakaayos sa paraang simple hanggang komplikado at vice versa. So base dito, kagaya lamang ng paggawa mo ng sanaysay ay kinakailangan meron muna sa simple hanggang nasa gitna na medyo komplikado na ang mga detalye na yung ginawang sanaysay at hanggang magkakaroon ng solusyon ang iyong ginawang sanaysay o nabasang sanaysay. Ang paraan ng pagsulat ng wakas. So, ito na po yung pangmilahati. So, tuwirang pagsabi, so sa pagsulat ng sanaysay, lalo-lalo na sa panghulihang bahagi, ito ay kinakailangan, o kahit sa unahan, sa gitna, at sa huling parte na sanaysay, kinakailangan na ito ay tuwiran. Kumbaga, walang paligoy-ligoy na sa ganun ay maintindihan at maunawaan ng mambabasa ang nais mong iparating sa iyong mga mambabasa. So, panlahat ng pahayag. Pinaka-importanteng detalye ng sanaysay. So, kaya kinakailangan na kung ikaw magsisimula sa tanong, dapat sasagutin mo ang tanong na yun sa panghuli. Ang pagtatanong, oo yan, winawakas ang sanaysay sa pamamagitan ng isang rhetorical na tanong na kung saan ay maiiwan ang mga mambabasa ng tanong sa kanilang isipan na nais nilang masagot. So, pag nais nila yung masagot ay maghanap sila ng iba pang mababasa, iba pang mga sanaysay. So, ang pinakahuling parte ay ang pag-ugot. Ito na yung pangkalahatang idea o idea na nakapaloob doon sa sanaysay na binabasa na ang nais ng may akda ay ilahad ang lahat ng mga mensahe o mahalagang mensahe sa kanyang mga mambabasa. So, yan lang po. So may mga katanungan ba kayo o klarifikasyon batay sa aming tinalakay? Wala na po. Yun lamang po at maraming salamat. Wow,